Pagsinta, mula sa film na Mongol, The Rise of Genghis Khan ni Sergei Borderov, hinalaw ni Mary Grace A. Tabora. Mga tauhan, Temujin, anak ni Yesugei na mula sa tribong Borjigin. Borte, isang dalaginding na taga-ibang tribo. Yesugei, ama ni Temujin. Tagpuan, kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarama ng magiting na mandirigmang naninimdim sa takbo ng kapalanang sinapit na nakatalungko sa isang sulok ng makipot at karimari-marim na piitan. Anong saklap na mapiit sa kulungang malupit? Ito ay silid ng kalungkutan. Tila kailan lamang nang kasama ko si ama. Temujin, bilisan mo na riyan. Kailangan natin magmadali. Bakit ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan huwag tayong magpatay-patay. Malaga ang ating sasadyain. Nagugulo na ako sa iyo, ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing malaga ang ating sadya sa ating pupuntahan? Ano ba iyon? Ika'y 9 na taong gulang na. Sa edad mong iyan, Temujin, ay dapat ka nang pumili ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyadong pangbata para sa bagay na iyan. Ang kasal ay sa matatanda lamang. Abat ang batang ito. Hindi naman na ibig sabihin na kapag nakapili ka na ng babaeng pakakasalan mo, ay magsasama na kayo. Isang simpleng pamimili lamang ng babae ang gagawin mo at pangakong siya'y iyong pakakasalan. Ganoon po ba iyon? Oo anak, tayo nabibilang sa tribong Borjigin. Kaya't ikaw ay pipili ng babaeng mapapangasawa sa tribong Merit. Bakit sa tribong Merit siya ay kailangan magmula? Hindi naman iyon ang ating tribo. Malaki ang atraso ko sa tribo. Kaya't sa ganitong paraan, ako'y makakabawi sa kanila. Sa tingin mo ba, ama, sa ating gagawin ay kalilimutan na nila yon? Nang ganoon na lamang? Hindi ko alam. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Mas mabuting may gawin akong paraan kaysa sa wala. Kung iyan po ang sa tingin ninyo'y tama. Tagpo, sa maliit na nayong liblib na kinatatayuan ng ilang kabahayan. Temujin, magpahinga muna tayo. Mabuti yan, ama! Napagod na rin ako. Gagalugarin ko lamang ang paligid. Huwag kang lalayo at mag-iingat ka. Tagpo, mapapadpad si Temujin sa isang dampa kung saan nakatira ang dalaginding na si Borte. Mabibigla siya sa di inaasang pagbagsak ng pinto ng kanilang kusina na likha ng aksidenteng pagkabuwal ni Temujin. Ay, may magnanakaw! Shhh! Tatakpan ng bibig ni Borte. Huwag ka sumigaw. Wala akong gagawing masama. Pipiliting magsalita kahit nakatakip ang bibig. Tatanggalin ko ang pagkakatakip ng bibig mo kung mangangako kang hindi ka mag-iingay. Magtiwala ka sa akin. Di ako masama. Habang dahang-dahang inaalis ang kamay sa bibig ni Borte, sa isang mahinang tinig. Bakit kita paniniwalaan? Di naman kita kilala. Kahit di mo ako kilala, kaya kong patunayan sa iyo na ako'y mabuti. Mairing pagmamasdan si Temujin. Aber, paano mapapatunayan yung sinasabi mo? Sige nga. Taas noo. Tignan natin. Basta, di mo ako pagtatawanan sa sasabihin ko sa iyong patunay. Tila seryosong nag-iisip na may ngiti sa labi. Anong miningiti mo riyan? Sabi mo, wag akong tatawa. Ikaw lang pala ang tatawa. Kanina pa, ang bagal mo naman. Wais ko sanang... Magkakandautal. Sanang ikaw ang babaeng mapangasawan ko. Mababa ang tono. Sira ulo ka ba? Niloloko mo ko, no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako. Ano? Payag ka ba? Ganun-ganun lamang ba iyon? Alam kong mahirap akong paniwalaan. Kaya mong ipaliwanag ko sa iyo. Kasama ko si Itay. Kami pupunta sa tribon ng mga Merit upang pumili ako ng aking mapangangasawa. Ngunit ikaw ang ibig ko. Ikaw ang pinipili ko. Anong meron sa akin? Bakit ako ang napili mo? Di ko rin alam. Ang tanging alam ko lamang ay ito ang ibinigay ng pagkakataon sa akin. Ikaw ang aking nakita. Kaya naman pagbigyan mo na ako, hindi naman ibig sabihin na pumayag ka ay pakakasalan na tayo.
Di pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Di ko malaman kung ano ang dapat kong sabihin sa'yo. Nag-aalangan. Pero, sige na nga. Salamat sa iyo. Ako'y labis mong pinaligaya. Asahan mong hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Nahihiya at halos di makapagsalita. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Masuyo ang pagkakatingin kay Borte. Pero darating ang panahon na tayo mamumuhay sa isang bubong. Magkatuwang naaaragain ang ating mabubuting anak. Matagal pa iyon. Oo, pangakong babalikan kita pagkatapos ng 5 taon. Halika, punta na natin sa ama. Kukunin ang kamay ni Borte. Tagpo, magkahawak kamay na naglalakad sina Temujin at Borte sa paghahanap sama kay Yasuge na kanilang makikita na nakatunghay sa ilog. Ama! Mapapaharap at magpapalipat-lipat ang tingin sa dalawa pati sa kanilang kamay. Sino siya? Bakit? Ama, siya po ang babaeng napili ko. Si Borte. Magandang araw po. Kamusta po kayo? Pero... Agarang magsasalita. Paumanhin po sa pagdidesisyon ko nang di nagpapaalam sa inyo. Pero buo po ang loob ko sa aking ginawa. Sana'y maunawaan niyo po ako. Kanang desidido ka na. Sino pa ako para di sumang-ayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman ang nakataya rito. Matiim na titignan si Borte. Okay lang ba sa iyo? Opo. Kung gayon, halina kayong dalawa at kausapin natin ang mga magulang mo, Borte. Matapos makipagsundo sa mga magulang ni Borte, ang mag-ama ay naglakbay pa uwi sa kanilang dampa sa malayong nayon ng Mongolia. Si Temujin ay si Genghis Khan.